Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Biyernes. Ngayon po ay June 5, 2026. We are recording this episode pero same day po ito. No? By the time na napapanood nyo na po ito, gabi na po dyan sa Maynila. Ang gusto ko pong pag-usapan kasi po patuloy po itong drama dyan sa Senado and talagang ayaw pa rin pong bumitaw sa pwesto nitong si Alan Peter Cayetano kahit he was ousted by the new Senate majority nung earlier this week. And kahapon, Webes, itinuloy po itong Blue Ribbon Committee hearing, quote-unquote, sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. At nandun din si Alan Peter Cayetano at dininig itong testimonya ng 18 supposed former Marines. Okay? Ang makakausap po natin ngayong gabi, siya po yung designated acting Senate President. Habang hahanapin pa o hinahanap ako sinong papalit dito kay Alan Peter Cayetano dahil kailangan po ng 13 votes. Okay? Siya po yung tumatayo ngayon bilang Senate President pro tempore. We'd like to welcome again to our program si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito sa Facts First. Thank you, Christian, at thank you sa pag-imbita sa akin. Okay. Dinidispute ni Senator Loren Legarda yung pagkaka-elect sa inyo bilang Senate President pro tempore. Sinasabi niya siya pa rin. 'Di ba? Inulit niya yung kahapon doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Doon sa mga nalilito pa rin, ano po ba yung basis ng inyong pag-assume sa posisyon na yan? At saka doon sa pagdeklara na all seats were vacant. Well, ang basic facts, Christian, ay meron kaming 12 senador at yung kabilang grupo may 10 senador. No? So, clearly na meron kaming boto at majority tayo. No? Dahil nga 12 kami at 10 sila. At pangalawa, yung mga tinatawag ko na partners, katulad ng House of Representatives, tulad ng Executive, ay kinikilala yung bagong pamunuan. Importante yan, Christian, dahil hindi tatakbo ang mga panukalang batas kung walang House of Representatives, kung hindi sila magko-comply at hindi nila i-recognize yung bagong pamunuan, hindi tatakbo yung mga panukalang batas na tinatalakay namin. Pangalawa, hindi rin magiging batas yan kung ang executive hindi pepermahan yung mga batas na ipapasa ng Senado. So, importante yung recognition nila. At pangatlo, maraming mga independent groups ang nagsabi na yung prosesong ginawa nung last Wednesday ay legitimate at legal. Isa na dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito ay independent group, non-political, hindi sila biased. At sinabi na nga nila na mayroong Supreme Court basis itong proseso na ito at legitimate yung proseso na nangyari. So in this case, how would you describe this group by Alan Peter Cayetano? Siya, sinasabi niya, siya pa rin yung Senate President at kung ano yung status ko before all this happened, yun pa rin daw. How would you describe this group? Well, Christian, kagaya ng sinabi ko, ito yung mga facts na nangyayari ngayon at ang aking ninanais ay bumalik na tayo sa trabaho. Sabi ko nga doon sa press con yesterday na let's just accept the facts and move on and also go back to work. Yan ang gusto ng taong bayan. Daming, to be honest about it, nandito sa Valenzuela, pag umiikot ako, daming nagagalit at nadidismaya. So ang gusto ng taong bayan, harmonize or may harmony sa Senado at balik tayo sa focus natin. Kaso apparently ayaw tanggapin ni Alan Peter Cayetano. He's insisting na siya pa rin yung Senate President until maka-13 kayo. So how do you break this impasse? Well, ang importante ngayon ay ako ang aking agenda ay on Monday magtrabaho na, no? So meron kaming Blue Ribbon hearing na official. I-meet na natin yung mga empleyado, we'll also meet the management team. So tuloy ang trabaho.
And I hope that the other group, sa pangunguna ni Senator Cayetano, will support our direction of going back to work. Like I said, the facts are there na eh. No? At even yung mga independent and non-political groups rini-recognize na yung proseso ay legal at walang hindi na ayon sa batas ang nangyari last Wednesday. Okay. Pero paano po yun? Yung mga nitty-gritty. So, sino lumalagda on the part of the Office of the Senate President? Who are you signing as the official Senate President pro tempore? Paano kung pumipirma pa rin, o kaya nagpa-function pa rin yung isa, si Loren Legarda? Yeah, nag-issue na ako ng a few memos at nag-comply naman ng ating mga employees. Admittedly, mayroon pang mga employees tayo na medyo naguguluhan, no? Hindi natin sila masisisi nga because iba yung sinasabi ng iba. At pero marami rin tayong employees na sumusunod. And then later on, yung mga official documents ay aayusin na rin namin at mag-i-issue tayo ng memo to that effect. But ang importante rin kasi yung recognition ng House of Representatives at recognition ng Malacanang. Dahil kung meron kaming mga communication ipapadala sa Malacanang at hindi naman i-recognize, then baliwala rin. Yung kahapon, di ba, nag-ano po kayo, naglabas ng memo na work from home. Tapos, nag-insist pa rin yung grupo nila Aaron Peter Cayetano na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, what would happen to that? How would you describe that kind of hearing? Yeah, nag-work from home kami, Christian, dahil nabigyan kami ng information na magkakaroon ng rally, may patawag na prayer vigil, at ayaw na natin mangyari yung nangyari in the past na nagkakagulo, biglang may baka pumasok sa Senado na hindi natin kontrolado. No? So as a preemptive action, nag-work from home tayo at nag-early dismissal rin kasi may skeletal force na pumasok. Sabi ko mag-early dismissal na lang dahil nga nagbi-build up na yung crowd sa labas at baka mag-build up pa, mas mahirap umalis. No? So that's the action. Ngayon yung nangyari kahapon, I call that a meeting or a gathering dahil ang official na Blue Ribbon hearing will be this Monday, conducted by the official man of the Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo. Papasok ba sa official records ng Senado yung nangyari kahapon po? Hindi. Dahil walang stenographers at wala ring mga staff na kumukuha ng notes. So hindi siya papasok. So it's a meeting. Of course, na-cover ng media yung meeting. Hindi nga na-cover ng Senate website yung meeting kahapon because it's unofficial. Sa YouTube page din ng Senate, walang official live stream, hindi po ba? So sila yung nag-live stream nun. Correct. Sila Pero ano ba? Mga members of the media, ibang channels. Opo. Pero ano ba tingin niyo rin dun sa talagang objective nung meeting na yung kahapon? What did they really try to achieve from your end? Well, I think parang ano na rin yun, part of their strategy to show legitimacy na sila pa rin yung legitimate officers and leaders and chairmen ng committee. In fact, yun ang pinapakita ng mga chairman na sila pa rin yung legitimate chairman. So that's part of their strategy. Pero what do you think of the narrative na pinipigilan daw kasi under the previous leadership itong ganitong klaseng flood control hearing, merong pagtatakip, and then eventually binigyan nila ng plataforma itong 18 supposed ex-Marines. What do you think of that kind of narrative that they were painting yesterday? Actually, wala namang pinipigilan. In fact, this coming Monday, inibitahan ulit yung 18 Marines and others. So, ito ay official na and I hope na yung 18 Marines maka-join rin para yung kanilang mga testimonies ay official na. At wala namang pinipigilan. I understand na itong 18 Marines nag-submit rin ng mga affidavit sa iba't ibang ahensya, I believe, if I'm not mistaken, Ombudsman at iba pang mga ahensya. So I think tuloy-tuloy naman yung mga investigasyon tungkol sa kanila. But what's important kasi is evidence. Christian, hindi lang yung salita o laway, importante yung konkretong ebidensya kasi madaling magturo No? Madaling sabi ganito, ganyan at kadalasan yung mga hearings na weaponize rin
o yung mga testimonies na weaponize rin. Kaya kailangan maingat tayo dahil once lumabas na sa bibig ng whoever na merong claiming na meron information, nasisira na kaagad yung tao, no? So importante Yun nga po. talaga na nagkakaroon ng kumbaga vetting muna bago pasalitain yung tao. Dahil in the past nakikita ko na weaponize siya talaga. Opo, kaya ko po siya naitanong, I definitely agree sa binanggit po ninyo kasi baka naman hindi objective dito prosecution ng mga merong kinalaman, Baka naman ginagamit ito para banggitin yung pangalan ng kung sino-sino and then eventually 'pag nabanggit sila, kanya-kanyang denial and they would be playing catch up kasi umiikot na yung storya, hindi po ba? Kung sino-sino na nababanggit, Kagaya nakita ko yung video ni Congressman Alvarez na Yeah. dahil endorse yung impeachment laban kay presidente, kaagad dinagay na yung pangalan. Yun naman ay revenge. Dahil ayaw mo permahan ng impeachment, sige, ilagay ko pangalan mo doon. So nawe-weaponize Nothing to lose kasi itong mga quote-unquote witnesses. Nothing to lose sila no? At kung dedemanda man sila, parang sa kanila baliwala rin yan dahil siguro sinasabi nila matagal pa naman yan at maaayos rin. No? So, but in the meantime, yung mga taong inaalagaan yung reputation nila, sira na. No? So, yun ang pinag-iingatan naman namin at si Senator Erwin maingat sa ganyan. Opo. Tsaka yun nga, don't you also find it curious na hindi nila binanggit yung parte ng kanilang testimonya na idinadawit si Lauren Legarda at saka si Senator Mark Villar? Yeah, nakikita ko nga yan sa internet ngayon. No? I think it's going around the internet. Yun, isa pa yun. No? Selective ang pagbanggit ng pangalan. So may mga ganun na duda na umiikot ngayon sa internet. Bakit selective? At sabi nga nung ibang mga nasa internet, halata namang scripted. No? So that's why importante yung official na Blue Ribbon hearing para maging patas at fair. Ito po again, ano ba nakikita niyong kanina sabi niyo, tanggapin na lang ng grupo ni Cayetano yung facts para ma-settle itong issue na ito. Pero apparently, they're not accepting that. And they're coming up with all these justifications, insisting that the law is on their side. Diba? Sabi niya, siya raw yung legitimate, legal, and moral Senate President. In the absence of that acceptance of the facts, ano pa yung nakikita niya pong paraan para ma-settle at mahinto na itong impasse na ito o yung panggugulo ng Cayetano Group? Ako, Christian, importante na tuloy ang trabaho. So ang aking direction, tuloy ang trabaho. The Senate will operate and function. Importante rin yan. Hindi nagpa-function ng Senado. Ang Senado, maraming tinatalakay yan. Isa sa pinakamahalagang tinatalakay namin yung promotion ng mga military personnel natin na tinamaan because of the 3-day na walang pasok o walang quorum. Yeah. So yan, isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad ng Senado. So we will make sure na itong mga ganito ay maayos at tuloy-tuloy yung aming trabaho. Magre-request po ba kayo ng special session? Right now, ina-analyze namin mabuti yung mga nakabinbin na mga batas, resolutions, itong mga confirmations. Itong confirmation sa akin isa sa pinakamahalaga nga dahil mga generals natin na nagtrabaho ng almost 40 years of their lives, giving their life to our nation, ang kanilang entitlement and also moral boosting ay yung promotion nila. No? Dahil pag na-promote sila, pag nag-retire sila, mataas yung rango nila. Pero kung hindi natin mapopromote sila, magre-retire sila mababang rango, hindi naman fair yan para sa mga military personnel natin na nagsakripisyo para sa ating bansa. Tama, unfair naman. Yung dahil dito isa yan sa akin pinakamahalaga. So because of that, we're studying yung mga issues na naiwan, but yan ang isa sa pinakamahalaga na gusto namin maayos. Pero at this point, mas inclined ba kayo na mag-request ng special session? Do you think it's more important now? Actually, Christian, there are two modes of a special session. Number one is mag-usap lang ang Senate at House. Hindi na kailangan na presidente pa mag-declare. Pwede namin kausapin ang aming counterpart sa House at mag-special session. Of course, the second mode is through the president. No? So either way, titignan namin kung ano yung pinakamabilis.
Opo, kasi iniisip ko rito, kung wala kayong magiging special session, ito yung magiging status ko. Kayo yung acting Senate President, pagpalo ng impeachment trial yung simula sa July 6, hindi po ba? Tapos Mm. maghihintay kayo until the last Monday of July, Mm. to start your session again at dun kayo magko-convene as a Senate. Yes. Maraming alanganin, hindi po ba? Yes, yes. Tama, tama. That's why nga ano rin gusto rin namin maging stable ang situation, no, before we go into the impeachment trial, which is nakaschedule yan ng July 6. So inaayos namin lahat ito para maging stable. Opo, si Senator Chis Escudero, very surprising yung pagsipot niya nung Wednesday at nagkaroon kayo ng quorum. Pero formally kasama niyo na po ba siya sa inyong bloke? Formally kasama natin at ako nakikipag-coordinate rin sa kanya on different important matters. So and yung kanyang nabasa ko yung kanyang press release, talagang importante sa kanya stability rin and to move forward. Sabi nga niya untenable, hindi na pwedeng ganito for a long time no? At kami mga senador, pare-pareho namang gusto namin, Christian, magtrabaho, we go back to work, and that's why I really appreciate yung move ni Senator Chis Escudero na tinitignan niya yung institution, no? Hindi insan sarili niya, no? Sabi nga niya, wala naman akong kinakampihan dito, but gusto ko lang to move forward kasi hindi pwedeng ganito ang situation na puro walang pasok, puro boycott, then magkakaproblema talaga tayo. At saka napapahiya kayo individually tsaka as an institution, 'di ba? Parang Correct. minumura ng tao yung mga senador. In particular si Alan Peter Cayetano, ang daming galit sa kanya. Nakita ko yung may nakita akong video galing sa Davao region, yung mga indigenous tribes doon. At merong video na nakita ko na sabi ng mga isang tribal members na ang wish ko sa ating bansa ay magkaisa, lalo na sa Senado. Dahil nakalimutan na kami dito sa aming lugar, no? Dahil sobrang busy na lang bangayan ng bangayan. So yan ang general sentiment ng taong bayan And ako, I can't blame them. Hindi ko sila masisi na maraming galit, maraming nadidismaya. Kaya hamon to sa amin lahat na mag-refocus kami sa pinakamahalagang bagay na kinakaharap ng ating mga kababayan. Inflation, mataas na presyo ng bilihin, slowing economic growth. May mga problema tayo na dapat nating harapin talaga. Opo. So kung magkaroon po ng special session at magkaroon ng botohan for the new Senate President, are you expecting the support of Senator Chis? Yes, definitely. Definitely. At Senator Chis naman, like I said, committed siya sa institution, no? Yang ang kanyang commitment. Okay. Kamusta po yung ika-13? Kasi I understand yung quorum of 12 was enough to declare all seats vacant and to remove the Senate President. Pero kailangan niya ng 13 to be able to choose a new Senate President. Kamusta po yung ika-13? Well, marami sa lahat naman ng mga senador, kaibigan natin, so open yung aming communication lines, but let's see. May mga nag-indicate na dismayado na kami sa ginagawa ni Cayetano, ang gulo-gulo ng Senado. Sige, lipat na kami sa kabila para maayos na to. Hindi ko muna sasabihin, Christian. Like I said, we open yung communication lines naman natin, no? I just had to say it. Kasi ganito yung hearing kahapon, hindi po ba? Yung Blue Ribbon Committee hearing. Lagi may quotation marks yun Hindi naman yung solid 11. May mga wala Unofficial yun. Unofficial. Siyempre, karapatan ng mga senador magpatawag ng meeting or ng gathering or consultative meeting. Karapatan nila yan. Karapatan nila na magkaroon ng mga resource persons or guests sa kanilang mga meetings. Pero walang hearing. No? We don't have a hearing. We did not have a hearing yesterday. Opo. Yung parang presence ni Secretary John Vic Remulla, kina-question ng ilang kaalyado ni Alan Peter Cayetano. Why was he there in the first place? Actually, the day before, tinawagan siya ng ilang mga senador. Ako tinawagan ko si Chief PNP Nartates kasi nga of this
mga panawagan na mag-rally, and then mayroon kaming news na na may mga pupunta para mag-prayer vigil. So preemptive situation to, no? Preemptive action kasi nagkaroon na tayo ng phobia nung nangyaring barilan sa loob ng Senado no? At ang kinakatakutan namin baka may lumusob sa Senado at may trap ng mga empleyado o mga senador. So tinawagan namin sila, no? Si Secretary Remulla at si Chief PNP. Ako personally si Chief PNP. And then so next day, and I thank Secretary Remulla, pumunta naman siya to see to it na maayos, no? Dahil nga may tension And si Secretary Remulla, nakita ko very hands-on sa mga ganito. So I met with him and then I asked for support dahil ang contingent lang ng Senado is only 160 na internal security. Dinivide mo pa yan ng 3, tanggalin mo yung mga administrative staff, parang nasa 30 lang kada shift. So hindi talaga kaya kung lulupin ng Senado. So we asked for support from him. Augmentation. Pero ngayon po, yung Pero sa labas sino lang, po yung nagpa-function? Opo, sa sa labas labas. lang, Christian, hindi sa loob. No? But siyempre, pumasok siya to coordinate. No? Opo. Since Wednesday, sino po yung nagpa-function na Sergeant at Arms? We appointed a new Sergeant at Arms, si General Castro, dating Chief of Police ng Taguig, and also na-promote siya. At siya ang nagpa-function Sergeant at Arms. So, hindi naman nakikigulo yung tinanggal niya? Hindi naman nakikugulo. So far, hindi naman. Wala naman nakukuhang reports na gano'n. Okay. Yung Senate Secretary na in-appoint ni Cayetano, hindi rin nakikigulo? Yan ang complicated because I got reports na nasa loob pa siya ng building at umiikot-ikot siya doon. At but so far naman in terms of instruction and direction, si Secretary Ray naman ang nagbibigay ng instruction at direction. Okay. Kasi 'di ba, I understand hindi siya nag-call ng roll nung Wednesday po, no? It was the deputy. Yes, hindi siya nag-call ng roll. So I placed that on record. And that's why we requested the Deputy Secretary to read out to do the calling of the roll. Okay. Ito po isang complication kasi magsisimula na yung trial ng ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As we speak, sino yung nagfa-function as the acting Senate President? Kayo po yan, di ba? Pero kayo rin ba nag-handle ng mga communications and all those things Yes. related to the impeachment? By operation of our rules, since ako acting Senate President, so I monitor the impeachment activities. Meron tayong clerk of court, which is the secretary na gumagawa naman ng yung talagang paperwork, no? At meron rin buong team sa loob ng Senado na nag-handle ng pinakadetalye na, no? So I met with them also yesterday para masigurado na yung impeachment calendar ay nasusunod. Teka, pero po, kayo yung nagpa-function na as Senate President on an acting capacity? Yes, definitely. Okay. Inisip ko kasi baka nakahati naman yung focus ng mga rank and file ng Senado dahil baka kinakausap sila ni Cayetano. Teka, okay yung susunod kay Sherwin Gatchalian, ako yung Senate President. Sa akin kayo makinig. Admittedly, Christian, meron talagang mga nalilito. Maraming nalilito. In fact, syempre yung iba natatakot, no? Dahil baka sila kasuhan o matanggal sa trabaho or dereliction of duty. So maraming natatakot. In fact, yan din naging issue namin yesterday, no? Hindi mo maalis yan, hindi ko masisisi sila, no? In ganitong mga situation, marami tayong mga employees, even yung mga security employees natin, nalilito sila, no? And it affects their function. Kaya, but we told them na we have to be very clear at very decisive na itong new leadership will be the one taking charge and also issuing orders. Sa sa impeachment trial, sino po magpe-preside? Ako ang acting Senate President, so I will be the one presiding the impeachment proceedings.
Okay, pero wala pa po kasing na-e-elect na ano 'no, na Senate President. Pero kayo yung sinusulong ng inyong grupo, hindi po ba? For Senate President? Opo. Of course, yes, yes, of course. Mm. So yun nga, if that happens, kayo talaga yung magpe-preside, during the trial for the whole duration? Yes, by operation of law and rules na. Opo, kasi may ibang nagpo-float ng idea na puwede kayong mag-appoint ng presiding officer. I don't even know whether that's allowed. That's allowed. That's also allowed. No? So, pwede rin mag-appoint ang, hindi ako, no? But mag-appoint ang body ng presiding officer. Yun nga po. So, ang inisip ko yung complication papaano baka dumating yung punto na nag-convene na kayo uli at sa impeachment court pero issue pa rin yung Senate presidency at maki-question yung presiding officer. Hindi ba masyadong magulo po yun if that happens? Well, very clear naman sa ating rules at sa by operation of law na yung acting Senate President will also preside. That's the function of the acting Senate President kasi kung may mga ganitong vacuum, siya ang pumapasok doon. Importante kasi ang organization and process tuloy-tuloy. That's why may mga deputy tayo, may vice tayo, may acting tayo, may OIC para tuloy-tuloy ang trabaho, walang vacuum. Yan rin ang kino-contemplate ng rules natin na walang vacuum, no? Para tuloy-tuloy ang trabaho. Ano pala yung sige, sorry, malapit na po tayong matapos. Ano pala yung tugon niyo rin sa ano, kasi ang pino-portray ng grupo ni Alan Peter Cayetano, kailangan nila manatili sa puwesto dahil kailangan daw ma-maintain yung independence ng Senado. Kumbaga sila raw yung magiging independent Senate under his leadership. Ang pinapalabas doon, 'pag hindi sila yung namuno, tuta ng administrasyon itong Senado, which in this case is under your leadership. How do you respond to that? Yung independent Senate under him, pero sa inyo hindi. Nakita ko naman time and memorial ang Senado naman ay independent dahil yung mga senators independent-minded. Sabi nga nila 24 republics, no? So kanya-kanya ang kanya-kanya yung pananaw sa iba't ibang bagay. So nakita ko 'yan with my own eyes, no? We might be friends, we might have the same we are in the same party, pero pagdating sa issues, iba-iba talaga nakita mo rin 'yan, Christian, iba-ibang issues, hindi kami nagbobotohan as one, no? So, and we respect that. That's the essence of a democracy. So, the Senate will remain independent and the Senate will do its work. Of course, we have to coordinate with our counterparts and different agencies dahil importante rin na nagko-coordinate para maayos yung trabaho natin. Okay. Finally, Senator, anong mensahe niyo rito sa grupo nila Alan Peter Cayetano since this drama has been dragging on for so long, since May 11? Ang dami nang nangyari, ang daming iskandalo. Yeah, definitely. Well, Christian, ako naman ay sabi ko nga, pare-pareho yung aming direksyon at pare-pareho ang gusto namin na we go back to work and address the pressing issues of our country. Alam ko yan kasi kausap ko whether nasa grupo namin, yung grupo ng kabila, kausap ko rin yung ibang mga kasamahan sa kabila na gusto rin nila magtrabaho na. No? At apektado rin yung buong institusyon dahil dito sa nangyayari. So, ang aking panawagan sa all senators, let's start working together. No? Let's focus on the most important problems of our country. Lalo na yung pagtaas ng presyo ng bilihin or inflation. Nakikita ko yan ang magiging problema natin for the rest of the year. Okay. Sige po, Acting Senate President Sherwin Gatchalian, maraming salamat po for joining us tonight. Magandang gabi po. Thank you, Christian. Maraming salamat. Salamat po. Ayan, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Okay. Nilinaw naman yan, no? So, as we speak, siya yung nagpa-function as acting Senate President. At yun na importante. At siya yung kinalala rin siya ng Malacanang at saka ng House Speaker. Ayun, sana nga matapos itong gulo na ito para makapagtrabaho ng maayos itong mga senador. Dahil talagang laki-laki ng binabayad natin sa mga senador na ito.
Every day, magkano ba yung computation ni Senator Sherwin Gatchalian? 25 million a day yung gastos dito sa Senado, if I'm not mistaken. And then, ito yung makikita natin. Yung trabaho, nababalam, paralyze yung operations, at least until the Wednesday session, di ba? 2 araw, hinostage ni Alan Peter Cayetano itong Senate plenary session. Ayan. Ito, let this be a lesson, however bitter this lesson might be, to the voters, to us as Filipinos, to choose the right leaders, to choose our leaders well. Diba? Tigilan na natin pagpili sa mga katulad dito sa Alan Peter Cayetano na driven by personal ambition is holding hostage or was holding hostage the basic functions of the Senate as a plenary. Isipin nyo, Senate session, hindi sisipot, iboboycott ng kanyang grupo. Dahil nandun yung threat na baka matanggal siya bilang Senate President, di ba? Nauuna yung pansariling interes eh. Yun ang yun nakakadismaya po. Okay? Anyway, maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esguera. See you sa susunod na live episode po natin. Ako po. Nagpapaalam po muli tayo. Ako po si Christian Esguera.